kayo, tatawagan ko sa kayo dito para sa ating Sunday School. Amen. Hallelujah! Bago ko magpatuloy, bago ako mag-umpisa, ay ako'y nagpapasalamat nung sinabi ni Pastor na ako ang magiging Sunday School. Wow! Thank you, Lord. It's a big opportunity na binibigay ng Panginoon sa bawat isa sa akin. So bago po ako magpatuloy, samahan muna ako ninyong panalangin. Father God, maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na binigay mo sa akin, Ama. Lord, samahan mo ko, Panginoon, ibabahagi ko, Panginoon, ang iyong banal na salita, Panginoon, ang pag-aaralan sa araw nito. Lord, yung aming mga kapatiran, Paginoon, ipagpunta pa lamang, Panginoon, hinihiling ko, Lord, samahan mo sila, Panginoon, makarating dito ng safety, Panginoon. Salamat, O God, lahat ng aking sasabihin, Panginoon, ang bumula sa iyo. Pagkalinisin mo ang aking puso, Panginoon, bigyan mo ko, patawarin mo ko, Panginoon, sa aking mga pagkukulang sa iyo, Ama. Ngunit sa araw na ito, Panginoon, aking bahagi, Panginoon, ang iyong banal na salita. Kailangan ko, Lord, ang iyong pagsama sa akin, bigyan mo ko ng wisdom at kalinuhan, Panginoon, upang may bahayag ko ang banal na iyong salita, Panginoon. Salamat. Ito pinapasalamatan ko sa pangalan ni Jesus. Salamat sa Diyos. Andito na naman tayo. Magbahagi ng iyong banal ng kanyang salita. So, ang ating tema ngayon, ang mabuting pastor. Ito ay tungkol sa ating mga buhay bilang Kristiyanos, ang mahalaga ang pastor. Kasi hindi tayo mabubuo ang church. Ika nga, ang sinasabi ng church, tayo po yun, na mga tupa, hindi mabubuo ang apat na sulok na ito kung wala tayong pastor. Ang mahalaga ang pastor. Ang pastor, nagiging pastor, dumaan din sa mayroon din pastor nagpapastor bago naging pastor. So, kumbaga continuous. Ang ginagawa ng Panginoon, continuous mula kay Jesus hanggang sa ngayon ay gumagamit rin ng pastor. Ang tema natin ang mabuting pastor. A shepherd, one that has the care of the flock. Tama? Tapos, ang teksto natin sa Juan 10:14-15. Ang sabi dito, basahin po natin, ako ang mabuting pastor kung paano ako nakikilala ng aking ama at kung paano ko siya nakilala. Ganyan din ang pagkakilala ko sa aking mga tupa at ang pagkakilala din nila sa akin. At inaalay ko ang aking buhay para sa kanila. So, Lord, inaalay, dinadaanan tayo dahil nililigtas tayo ng Panginoon. Kumbaga, pinapako ang Panginoon sa cross dahil sa atin. Pinaalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Para sa kanyang mga kawan. Para sa kanyang mga tupa. Napakahalaga. Dahil ang gampanin ng pastor ay mahalaga. Hindi tayo magiging tupa. Walang tupa na kung walang magpapastor. So mahalaga ang pastor sa ating buhay bilang isang Kristiyanos. Dahil ang pagpastor, ika nga, hindi po yan kagustuhan mo, kundi kagustuhan ng Panginoon. Maraming nagpapastor na backslide, kagustuhan niya, hindi kagustuhan ng Panginoon. Kaya maraming mga hindi natin may alis ba? Ang daming mga pastor na nawawala ng landas. Kahit na BTH pa yan, kahit pag-graduate pa yan. Pero bakit nawawala? Dahil hindi kagustuhan ng Panginoon yun. Kanya ating kagustuhan yun. Ay hindi naman natin hindi natin lingid sa ating kaalaman. Di ba? Hindi natin alam si Pastor John ay magiging pastor. Dahil kunin ng Panginoon. Kahit anong, kumbaga, urgent kagad yun eh. Hindi naman pinagplanuhan na ako talaga magiging pastor. Siguro si Pastor John, hindi naman nagsabi na talagang magpapastor ako. Pero kunin ng Panginoon. Kunin ng Panginoon. Basahin po natin ito. Tatlong pag-aaralan natin ngayon
sa ating 3 points, Minister Gospel of Church, Gospel Focus of Church and Congregation. Diba? Ang sabi dito sa naluluha ako. O nga, bago ko basahin itong 3 points na ito, magsimula muna ako sa kwento. Para matuto rin ako magkwento. Diba? Noong una ay 1978, kaming pamilya nagiging baptist. Kila Papa, yung pastor namin doon, hindi naman siya Koreano, hindi naman Ichik, pero ang pangalan niya, Pastor Taubong. Hindi ko yun. Nung ginagawa pang church, kaya nga naano ko, kami gumagawa ng church, sila Papa, sila nagpapanday, karpintero, pinagtulong-tulungan namin. Dahil mula kami ng Katoliko, nag-shift kami ng Baptist, kasi si Papa ay isang kaabag, kunyari, yung katulong lang, kaabag, kasi nag-ano rin sa church ng Katoliko. So nag-shift kami ng medyo hindi nagkaunawaan. So naglipat si Papa, kami, nag-baptist. Elementary ako, grade 4 ata ako noon. Grade 5. Grade 4, 1970. Sino pinanganak dito noong 1970 para wala pa tayo? So nung time ngayon, yung pastor namin, mabait naman. Pero natugpasan namin, yung pala ay nagainom. Yung pastor na yun. Hindi, alam mo naman si Papa, sinsipin. Sabi niya, pastor, nagiinom. So hindi na nag-church. Lahat yung ginawa namin ng simbahan, biglang nawala. Marami kami una. Siguro mga 60. Ang dami namin kasi yung mga kapitbahay na Fifth Tabernacle, doon na nag-church, doon sa Baptist dahil malapit. Nung wala na, biglang nawala. Kaya sabi ko na ang pastor, pag nakikita sa'yo na ikaw ay matuwid, ang iyong tupa ay hindi mawawala. Dahil ang tupa na yan, ang mga tupa ay matigas ang ulo eh. Matigas ang ulo, pero pag napasunod mo yan ng unti-unti, napapasunod mo unti-unti, kahit boses mo lang, ma-recognize na kagad. Anak ko yun Ganon yun na natin. Basahin ko po ang unang puntos natin. We must watch over them. Lagi tayo nakatingin ng pastor sa kanyang nasasakupan. Basahin natin sa 1 Peter 5:2 and 3, chapter 5, verse 2 and 3. Pinangalagaan ninyo ang kawan at pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na ipinagkatiwala sa inyo. Gawin ninyo ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yun ang nais ng Panginoon, na hindi tayo napipilitan lamang. Kasi ang pagpapastor hindi napipilitan, kundi kulin ng Panginoon nyo. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin. Hindi dahil sa kabayaran, kundi dahil sa gusto ninyo makapaglingkod. Paliwanag po, ang pagpapastor ay talagang sa Panginoon talaga yan na nahuhubog. Yung pagpapastor na kasi ang pastor, laging tinitingnan, Christian man o hindi, laging tinitingnan ang akbang ng pastor. Pag yung pastor, nagkamali ng akbang, ang mata niyan, mabilis pa sa first. Kahit kunting mali ng pastor, gagawin talaga naghahanap ng butas yan. Kristiyanos man o hindi, membro man o hindi, ang tinitingnan ng pastor. So mahalaga ang gawain ng pastor. Kaya na, kung ikaw ay nagpapastor sa iyong kagustuhan lamang, ay mabilis lang yan. Hindi abutin ng 20 years ang paglilingkod. Talagang ikaw ay babagsak. Dahil ang tinitingnan sa iyo, yung katuwiran. Kaya ang sabi dito ang ating ngayon, ang mabuting pastor. Walang pastor na di ba? Tayo naghanap, si pastor, nandun sa
lumabas doon sa malamig na lugar. Saan kaya galing yun? Ang isip ng tao ay laging nakaano yan. Tama mo ba? Mga kapatid, kahit tayo mga leaders, kahit tayo mga membro ng tayo lang ay ordinary, umuupo. At tinitignan ng mga kapitbahay sa atin, yung ating, uy, Kristiyano, bakit ganun? Diba? Kaya din nakaano sa, kaya nga, mapalad tayo mga kapatid. Wala naman ditong marites. Si Tis lang meron, pangalan, pero walang marites. Diba? Hallelujah. Ang sa verse 3, hindi bilang Panginoon ng inyong nasasakupan, kundi maging halimbawa kayo sa kawan. Diba? Tingnan mo. Magiging halimbawa. Ang pastor magiging halimbawa yan. Maging halimbawa. Mabuti naman tayo, pinapalat tayo, inano ng Panginoon dahil ang ating pastor ay talagang napakabuti. Wala tayong masasabi. Mapag-humble, mapagkumbaba. Hindi ko pinag-ano si pastor na kumbaga inaano, pero yun ang katotohanan ng bawat isa. Kaya nga, ang Bethel Church, napakaswerte. Kaya nga, maririnig sa ibang lugar, yung nakapunta na ito, wow, ma-amaze sila. 2 years pa lang. Pero, ang ating kaya nga, panatilihin natin mga kapatid, ang ating pagmamahalan sa bawat isa. Dahil isa tayong kawan. Kaya nga, kung 50 yung membro, 50 yung membro, 50 rin ang ministries ang nagagawa mo. Kasi kanya-kanya tayo ng ugali, kanya-kanya tayo ng buhay. So, hindi biro. Sa totoo lang, hindi biro. Kaya ako inisip ko, Lord, kung anong kunin mo, mapapasok kaya. Pero sabi ko, bahala ka na. Wala akong magagawa kung yun ang pinibigay mo sa akin na task. Pero ang sabi ng bawal na raw sa Foursquare na 50 above ang magiging kumbaga assistant pastors. Sabi ko, Pastor San, I'm willing. Hallelujah. Kung ano ang kaloob ng Diyos. I'm willing. Kung ano ang kulin ng Panginoon. Pangalawa, He must instruct them. Wala tayo. Kung ano, mga kapatid, kung ano ang layunin ng pastor para sa ating ikabubuti sa bawat isa sa atin. Yun ang i-instruct ng pastor. Hindi si pastor nag-i-instruct na maliligaw tayo kung saan tayo mawawala. Kung baga tayo sa bakok-bakok, kundi matuwid na daan. At pangalit, Piloy, matuwid na daan. Tayo ay lalakad sa matuwid na daan. Dahil ang ating pastor, ang sinusunod natin ay kabutihan ng bawat isa sa atin. Walang maghahangad. Walang pastor maghahangad. Ang kanyang mga kawan ay magkawatak-watak. Kung hindi mabuo, masilyuhan, masirado yung gate, sheep gate, kumbaga, yung shepherd, kumbaga yung nanonood tupa, na para, kumbaga, i-secure ang bawat isa sa atin. Kahit na tayo ay wala, kahit tayo hindi nagkikita, kahit tayo gabi-gabi wala, nandito si pastor nagpiprepara sa atin para hindi tayo maligaw, hindi tayo matangay ng kaaway. Tama ba? Salamat sa Diyos. So, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat. Kasi dito sa awit, si tayo also, verse 52, ngunit dito, ang sabi nito sa NIV, tinipon ang kanyang hirap na amoy mga tupa, inaakay sa lupaing ilang ang kanyang pangunguna. Ano yun? Tinatawag hirap. Tayo ay, kumbaga, pinili. Hirap, pinili ang bawat isa. Bakit tayo narito? Tayo ay pinili ng Panginoon. Tayo ay pinili ng Panginoon. Siya ang nangunguna lagi sa atin. Saan bang tayo magpunta? Ang Diyos ay kasama natin dahil andito siya sa ating puso. Kahit tayo maligaw man ng kunti, pero pinapaalala ng Panginoon, anak,
Parang mali talaga yung dinaanan mo. Lagi siya nakabantay sa atin dahil siya ay andito na sa ating puso. Noong wala pa, na hindi pa tayo Kristiyanos, kumbaga nasa mundo pa tayo ng nasa makamundong pamumuhay. Naalala lang natin yung Panginoon at tayo ay nadulas. Wow, natisod ka. Sabi mo, Lord, thank you, Lord. Doon ka lang makapag-thank you. Pero ngayon na tayo ay Kristiyanos na, bawat araw, minuto-minuto, nakapagsabi tayo, salamat, Panginoon. Tapos pala natin kumain, nagsabi tayo, bago tayo kumain, nagpipray tayo. Pagkatapos ang kain, thank you, Lord, ako ay nabusog. So, lagi nandyan yung paalala na paano ng Panginoon sa atin. Lagi pinaalala ng Panginoon na lagi siya nandyan sa ating puso. Kaya kung minsan tayo ay naliligaw ng landas, kunti, pero tayo pinabalik ka agad ng Panginoon. Dahil may repentance tayo ng pagsabi, Lord, patawan. Ako'y nagtatawad. Marunong na tayo magpatawan, di ba? Amen. Dati, sa totoo lang, sabi mo, bantay ka lang, sa susunod magkita tayo ulit. Di ba? Pero ngayon, para ng Diyos kanya. Lord, ikaw na bahala. Oo. Di ba? Tayo nagpukumbaba na. Hindi na tayo, kaya nga, ang pastor ay laging nagpaalala sa atin, 24/7. 24/7. Gaya ng Panginoon. Dahil ang pastor ang kinalaga ng Panginoon dito sa lupa ito upang siya ang maggabay, mamahala sa ating kanyang mga tuba. Mahalaga po ito. Kaya marami na nagano nito, pero sa akin, dinano ko lang ito dahil sabi ko, kung anong kalooban ng Panginoon, dahil ito ang tinuturo ng pastor theology. Para sa ating buhay. Eh bakit tinuturo yun? Para tayo ay malagay sa tama. Tamang aspeto, tamang lahat. So, ang sabi dito sa John 10:34, tinugon sila ni Jesus, hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Akin sinasabi na kayo ay mga Diyos. Pero small letter lang ito, mga Diyos, dahil ang big letter ay sa Panginoon lang. Dahil siya, pag sinabing Diyos, capital letter po yung lahat. Hindi po yung maliit lang, that's capital. Kasi siya ang pinaka mataas. At tayo ay, kumbaga, ang mga pastor ay kanyang mga sinugo, kanyang mga alagad na tagapagpatupad ng kanyang mga salita ng Panginoon. Tinawag ng Diyos. Tinawag niya sa 35. Tinawag niya ang mga Diyos, ang mga tao na nasa pamamagitan nila ay dumating ang salita ng Diyos. At ang kasulatan ay hindi masisira. Tingnan mo. Bago dumating ang Panginoon, dumating ang salita ng Panginoon, Diyos. Ang dito sa Juan 3:15, mas paano natin, kunti na lang ang oras. Upang ang sino mang sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan mo. Magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sinong sumasampalataya. Kaya mga kapatid, huwag tayong titigil. Magdala tayo ng kaluluwa. By next year, sana dumami na tayo ng kanyang mga anak. Kanyang parang dumami ang tupa dito sa Bethel Church. Ito ang panghuli. But not the least, di ba? Sabi na, he is proud. Ito pangalawa. He is proud. Yun. Ano yung papakain ng pastor sa atin? Hindi literal na pagkain. Kung hindi, salita ng Panginoon. The Word of God. Yun ang salita. Yun ang pagkain na lilinis sa ating buhay. Hindi yung literal dahil nakakakain tayo ng chichirya ay nakakasama sa ating katawan. Kung hindi, salita ng Panginoon ang pinakamahalaga sa ating buhay. Hallelujah! Amen.
So, palakpakan natin ang Panginoon. Basahin natin dito sa 34, Ezekiel 34, 15 and 16. Ako ang Panginoong Diyos, ang mismong mag-aalaga sa aking mga tupa. Sila'y aking mga at sila'y aking mga tupa at sila'y aking ng pagpapahinahin. Di ba? Ang mga tupa. Mismo ang Panginoon ang nag-aalaga sa atin. Ginagamit si pastor upang tayo ay alagaan. Kasi ang Panginoon ang nagiging pastor. Lililipat ang kanyang tungkulin dito sa lupa ng katawang-tawang Panginoon. Sino ang bago siya umalis? Iniwan sa mga tagapangalaga, bishop, pastor, iisa lang po ang tinutukoy ng Panginoon. So napakaganda ng salita ng Panginoon dahil ang pastor ang siyang magbibigay ng gabay sa bawat isa sa atin. Sa 16, hahanapin ko ang mga nawawala at mga naliligaw. Gagamutin ko ang mga may sugat at may sakit. Palalakasin ko ang mahihina. Tama? Yung mga may sugat. Literally, sa ating buhay, kung tayo ay may sakit, di ba ang tinatawag natin si pastor? Pastor, ipag-pray mo po kami. Pastor, may na-aksidente. Pinag-pray ng Panginoon. At pinag-pray ng pastor sa Panginoon. At sino yung manghihina? So, kanyang mga tupa, kung sino ang nandito sa apat na sulok na ito, kung sino yung hihina, hindi lang si pastor po ang may tungkulin. Lahat po tayo magpalakasan kung sino ang nanghihina at po silang akayin upang lumakas ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Huwag na sabihin, bahala ka dyan. Huwag po. Dahil tayo bawat isa sa atin may tungkulin. Hindi natin alam kung sino sa atin ang kukunin ng Panginoon para magiging pastor. Pagdating ng Panginoon. Di natin masasabi, ay ayoko. Pero pag ang Diyos ang kumilos, wala kang magagawa sa buhay. Salamat sa Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. Dalawa na lang, pastora. May 4 na minuto pa ako. Awit 23, Psalm 23, verse 1 and 2. Ang Panginoon ang aking pastor, hindi ako magkukulang anuman. Tulad ng tupa, pinapagpahinga niya ako at sa masaganang damuhan patungo sa tahimik na batisan. Ako ay kanyang inaakay. Lagi tayong inaakay ng Panginoon. Mga kapatid, palakpakan natin ang Diyos. Salamat sa Panginoon. Dahil ang Diyos lagi na inaakay tayo. Ano man ang problema natin, ang Panginoon lagi tayong inaakay. Dinadala tayo sa mabuting damuhan. Kumbaga, mabuting pastulan sa atin. Katulad nitong simbahan na ito. Dinadala tayo dito. Ito ang magiging damuhan natin. Dahil dito tayo nakakasagap ng magandang balita, magandang pananalita ng Panginoon para sa ating buhay. Amen. Hindi nagkukulang ang Diyos, tayo lang ang nagkukulang. Puro salamat sa Panginoon, sa ating pagkukulang tayo itinituwid ng Panginoon upang sumabay o umalo sa kanyang layunin, sa kanyang dadaanan para tayo sa ating kayubuti ng ating pamumuhay sa ating mga anak, sa kanyang mga anak. Salamat sa Diyos dahil tayo po ay nakakilala sa Kanya kung ano man ang ating pinagdaanan, tinanggal ng Panginoon yon upang tayo linisin para sa Kanyang kaharian. Tama? Salamat sa Diyos. Mayroon pang isa, Isaiah 40, Isaiah 40, verse 11, alagaan niya ang kanyang mga mamamayan gaya ng
gaya ng pastor na nag-aalaga sa kanyang mga tupa. Pinagaganan niya ang maliliit na tupa at maingat niyang pinatnubayan ang mga inahing tupa. Pinapatubayan, katulad ng mga pinapatubayan ng maliliit na tupa. Dahil ang maliliit na tupa, pag naalagaan yan hanggang sa paglaki, siya po ay sa Diyos. Hindi yan kahit anong ugat yan, hindi mo na mahuugat yan. Dahil, kumbaga sa tanim, ang ugat niyan, nagmumula sa Panginoon hanggang siya ay magtanda. Hindi kaya ugahin niya. Mauugat tayong matanda na nakakilala sa Panginoon ngayon. Dahil, kung anong pinagdaanan niya noon, may tendency na pwede niyang balikan. Pero yung mga bata, hanggang sa paglaki niyan, ang Diyos ang laging kasama. Amen. Magtatapos po ako sa ating conclusion. Kunyari, ha? Salamat sa Diyos. Ang pastor ang siyang laging gumagabay sa bawat isa. Ang pastor ang nagpapakain sa atin ng kanyang salita ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kay Kristo Jesus, mahalin natin ang ating pastor. Amen. Pastor, pastora, kung ano man yan, ang kanyang mga elders, magbahala tayo. Dahil tayo po ay isang kawan na hindi pinangalagaan ng Panginoon, pinangalagaan ng pastor natin. Kaya wala tayong karapatan na hindi natin mahalin ang ating pastor. Dahil anuman ang mga mangyayari, kung ano man ang ating nananaisin ng natin sa Panginoon, ang pastor ang laging nandiyan. Init man o gabi man, tawagin mo lang ang pastor ay nandyan, nag-ano sa atin. Salamat sa Diyos. Sana marami tayo natutunan sa umagang ito. Ako po ay nagpapasalamat. Pagkatapos po tayo sa panalangin, samahan niyo po. Father God, maraming salamat Panginoon. Ako po ay sinamahan mo mula nag-umpisa at kung matapos Panginoon. Ikaw Lord ang aming pinasalamatan. Ikaw ang nagmamahal sa bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, panatilihin mo kami, ay panghawakan mo kami Panginoon upang hindi kami makabitaw Panginoon. Salamat Ama sa umagang ito. Salamat in the name of Jesus. Amen.